Okay, magandang tanghali sa lahat. At bago tayo magsimula dito sa Justin Talk News PH, paki-pindot naman yung like, paki-like naman at paki-subscribe para naman tumaas ng konti ang ating subscription, pa isa-isa lang, okay lang. Then try to follow and share Justin Talk News PH. So yun na, natupad na talaga ang matagal na binabalak ni Bangag at ni Lisa Tanas na magkaroon ng pagpalit ng Senate majority o Senate leadership diyan sa ating Senado. So this is the resurgence of a puppet Senate. Senate na tuta ng isang presidenteng Bangag. So ito na. At ang puppet niya na si Chuchulian nagiging Senate President na dahil nga sa pagtalon ng dalawang Judas. So kakaiba ito, 13 disciples, isa ang Bangag na namumuno, then dalawa ang Judas, si Joel Villanueva, GIL, Joel is lying, yung ibig nila sabihin ng GIL, and si Judas Iscariote, ang nagbigay ng fact towards this event na magkaroon na ng pagpalit ng leadership, Senate President yan sa Senado. So marami tayong itatanong. So ang ibig niyong sabihin, nung ginawa niyong majority yung 12, ay alam niyo pala na hindi yun legal o unconstitutional talaga. Kasi hinanap niyo yung 30 na majority. So ang ibig sabihin, 24 talaga ang denominator, not 22 na gusto niyong ipalabas. No. So yung ginawa niyo lahat, yan, even doon sa pag-appoint niyo as an acting president, illegal yun lahat. At alam naman natin, kung hindi nyo ma-elect ng majority yung Senate President, yung mga chairmanship of all committees, hindi nyo magagalaw. But still, ginalaw nyo. Na gusto nyo ini-insist, kayo pa naghari-harian dyan sa Senado, kayo ang nag-lockdown, kayo ang nagbawal na magpapasok ng mga guest dyan, ng mga senator, dahil nga kayo sa sinabi nyo na kayo ay majority. O ngayon, pinilit nyo na susunod ngayon sa Constitution, which is 13 at 24 yung denominator. Nakikita natin na mali pala kayo. At yung Abilino versus Cuenco ay hindi yan applicable dito sa sitwasyon, sa pangyayari ngayon dyan sa Senado. Nakaraang mga araw na kayo ay namumuno since June 3. So, yung sinadrilon, yung mga kakampi ng Bangag, yung mga din ng mga law school, puro yan na, malay mo na, bigyan din ng malita yung mga yan para lang magbigay ng opinion. Itong IBP, ganun din yan. Silang lahat ay kumampi dyan sa 12 na majority. Pero ngayon, in-insist nyo na yan na ginawa nyo na yan ang totoong legal na constitutional na number of majority na which is 13. Nakita na natin anong kahunghangan ang ginawa nyo, pa sabi-sabi pa kayo ng threat. May threat ang Senado at linalockdown para hindi lang makakandak ng BRC Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. So ano nang maging future ng flood control? Wala na. Lalo na yung maging chairman ninyo diyan sa bagong puppet Senate na yan ay isa sa mga pinaratangan na tumanggap ng malita. Ngayon, ang Senate President pro tempore nyo, kasama rin. Kasama rin sa nakatanggap ng malita. So, ano pang moral ascendancy? Anong dignity na meron ang puppet Senate na yan? At laging sinasabi ni Win Gatchalian na ito ang kagustuhan ng Malacanang. Isipin mo,
Ayan ang nagpatunay, nagmanifest na talaga itong Senado na to ay puppet tuta ni Bangag sa BBM. So ano bang makukuha natin na um, katarungan diyan sa pagnanakaw ng flood control? Wala na. Period na yan. So, itong nangyari ngayon, nakikita natin na talaga itong mga tao na to ay gagawa lahat ng gusto nilang gagawin para pagtakpan, ilihis ang flood control controversy na yan, ang pagnanakaw nila sa sindikato, lalo na yung dyan sa Congress, sa lower house, House of Representatives. At ngayon maraming maapektuhan yan. Isa na dyan yung impeachment case ni VP Inday Sara. Kasi ang mangyari niyan, kung ang presiding officer ay tuta ng Malacanang tulad ni Chis Escudero na bagong tasa na Judas si Iscariote, kung siya ang magiging presiding officer sa impeachment trial na yan, kabaliktaran ang gagawin niya ngayon sa ginawa niya noon na pag sinishield niya yung impeachment case ni VP Inday Sara dahil naghahantay nga ng decision sa ng Supreme Court. Ano bang term yun? Hindi niya inaksyonan yung impeachment trial ni VP Inday Sara. Kalimutan ko yung term. Ngayon, baliktad ang gagawin niyan sigurado. Lahat na pabor sa prosecution gagawin yan. Anong mga pabor? Yung pag-accept ng testigo na si Madriaga, i-accept nila yan kahit na walang legal basis yan, walang ebidensya na matino. Na hindi naman nakalagay yan doon sa complaint. Unang complaint na sinampa. So, tatanggapin yan. Kasi bukas na ang impeachment pre-trial conference na doon i-determine kung anong mga ebidensya ang tanggapin at hindi tanggapin. Yung paglabas ng EMLC, which is talagang violation yon sa Constitution, sa batas natin, na hindi talaga pwedeng ipresenta yan as evidence. Yung bank secrecy law at bank deposit law ay malalabag niyan. Pero sa tingin ko, kung si Chis Escudero o si Kiko Pangilinan na puro mga malita boys, tatanggapin nila yan. Tatanggapin nila yan kahit na paglabag sa Constitution. Yan ang mangyayari dyan. Pero paglabanan din yan. Ngayon, ang totoong number is 13 and 11. Kasama 9 sila ngayon na physically present, pero dalawa pwede pang sumali. Kahit na suspended na si Jinggoy, pwede pa yung sumali. May constitutional right siya na sumali. Not only siya ay mamatay, siya ay mag-resign o siya ay tanggalin ng Senado. At alam ba ninyo ilan ang kailangan para matanggal si Jinggoy? 2/3 din, 16 votes din. Kaya ba nilang abutin yung 16 votes? Dahil ngayon, firmly established na talaga ang minority ngayon na dating majority. Dahil lang maraming nag-assume na ito si Mark Villar, dahil hindi pumirma noong petition na sinabmit ni Senator Cayetano kahapon. I-discuss din natin yan, yung itong pinahil na certiorari at TRO, hindi nga natupad. Dahil nga natuloy yung pag-elect. Kasi talagang inuna nila, first order of business kagad, napalitan yung Senate President para wala na silang problema. Pero meron pa rin tayong kalamangan diyan kahit na magpalit pa sila ng Senate President. So ngayon mahigpit na ngayon, napaka-tight pa rin ng lamang nila dahil 11 pa rin yung senators dito sa minority. Ang ibig sabihin, buo pa rin yan, napakanipis na lamang yan. Pero I don't know kung may lilipat pa. Wala nang lilipat. Yung mga Judas, lilipat. Ang pwede lang dyan, ang tente dyan, si GBL at saka si Subire. Pero hindi mangyari yan, lilipat yung mga yan. Milagro na kung lilipat yung mga yan. I don't know kung doon sa botohan sa
impeachment ni BP Inday Sara, kung anong boto ng dalawa na yan, si Subiri at saka si Ejercito. Kasi may mga pronouncement na sila na hindi sila bubuto sa impeachment ni BP Inday Sara. So balik tayo dito sa minority. Ngayon, so 11 sila. Kahapon may haka-haka, baka nga sasama, nalilipat si Mark Villar. Sabi ko na nga, imposible yun. Dahil pumirma doon sa petition si Camille Villar. At naging totoo. Ang paratang naman nila ang minensyon na naman ng mga Marines na naghatid sila sa ganyang number. Pero hindi sila sure kung bahay ba yun ni Mark Villar. Linagay lang na Mark Villar. Sigurado ba kayo na bahay yan sa Portofino? Bahay yun ni Mark Villar. Yun ang tuklasin nyo kung bahay. Kasi hindi nila nakita kung sinong nandoon si Mark Villar. Wala Tapos, ang tumanggap dyan lang sa gate nung 4 na malita. Nung tinanggap yun, umalis na sila. Yun lang ang sinabi nila. Kasi ang instruction ay hatid kay Mark Villar. Pero wala silang proof. Tulad sa nangyari kay Loren Legarda, na talagang property ba yun? Bahay ba ni Mark Villar? At wala silang nakitang Mark Villar. Kaya, napakahina ng ebidensya ng Marines, no, sa case ni Mark Villar. Kaya nga ito hindi pinoporsyo ng ombudsman ni Boying. Ngayon naghanap ng ibang kaso si Boying para talagang maisampa nila kay Mark Villar at kay Camille Villar. At ito yung pagpigil daw nila diyan sa tuloy ng LRT extension diyan sa Cavite. I don't know kung saan doon. Hanggang Niyog lang naman yun. May property bang bakit pipigilan din nila Mark Villar? Diba? Totoo ba yan? Dalawang tao kayang pigilan si Bangag? Hindi yan. Napakalabo niyan. At sa tingin ko hindi naman nila pipigilan yan dahil that's progress sa area na yan. Sabihin mo, marami silang property matatamaan. Hindi ba nila yan pwedeng i-sacrifice? Saan ba yan dadaan? Akala ko sa New York pagdating dyan. Saan bang property ni Mark Villar dyan? Kung Along Aguinaldo yung LRT, tuloy-tuloy yan. Government owned properties yung daanan hanggang tutuloy ng Dasmariñas kung gusto nyo gagawin yan. Hindi nga matapos-tapos yan hanggang New York Galing Baclaran. Dahil sa problema dyan sa Puti. Kaya naghahanap ng butas si Boying para lang masiraan itong mga Villar. At sa tingin ko, parang nauubusan na kayo ng option. Kaya naghahagilap kayo naman. Pwede niyong ipahid sa mga Villar na mga involved sa korupsyon. Kaya yan na malungkot. Ngayon, labanan yan. Dapat nga na Mark Villar at ni Camille. Meron naman silang capacity na lumaban. Kaya nga ngayon, confirm na talaga na ito si Mark Villar nasa side pa rin ng minority. So 11 and 13 yan. So ngayon, marami nagtatanong, bakit hindi na tinuloy ang BRC Blue Ribbon hearing yan sa yung double gym yan nga sa Ortigas Extension, MRT Ortigas Extension sa harap ng Mega Mall Building A ba yan? Nakikita na natin kung anong logic ng meron si Senator Cayetano. Kasi maging useless din but it's not useless at all. Pero kung hindi na kailangan na mag-meeting, kasi hindi rin magka-report Paano magka-report yun? Iba na ang may hawak ng BRC ngayon. Yung inakusahan natin na tumanggap ng malita, siya ang chairman dyan ngayon, di ba? Ironic or nakakahiya. Nakakahiya yan sa Pilipinas. Ang mga magnanakaw na nagiging judges natin, sila na ang nagpatupad ng investigasyon sa sarili nila. Mangyayari kaya yan? Kaya ang gagawin nila, proteksyonan nila ang kanilang sarili, ililihis at itigil na yung investigasyon dyan sa blood control at all means. Kasi involved na rin ang Bangag na Pangulo
pamilya pa ang involved. O hindi nila pipigilan yan. Si Martin Romualdez nga, ang dami ng nagsasabi na talagang deliver doon sa kanyang bahay sa North Forbes. Ano nangyari? Meron bang ginawa si Boeing? Wala. Talagang nakita natin na protectionism lang sa kanilang mga interest at pag-list dito at gusto nilang bulagin yung mga tao sa totoong pangyayari. At hindi na tayo mabubulag. Alam na natin kung anong katotohanan. So patuloy lang na tayong maging alerto dito sa mga kalukuhan ng puppet na Senado na ito. So ito na nga yung reason na si Allen nag-decide talaga yung mga senators na instead na mag-BRC tayo, hayaan na lang natin na gawing press conference yun. Anyway, yun din naman ang kanilang last na. So I hope na hindi maging last yan na ibubunyag sa publiko at marami tayong nakuhang mga bagong information doon sa Malita scandal na yan. Diba? Ang dami natin nakukuha. At ito, ang pagsampa nila ng kaso, napaka-importante. Petition dyan sa Supreme Court. Kahit marami nagsasabi, namut ang academic na yan dahil nga na-elect na yung 13, na-elect na ng 13 majority senators yung Senate President. Totoo yun. But, yung ginawa nilang ina-assume or pinipilit nila na 12 yung majority, pwede na yung 12 majority, ay nakakabahala yun. Bakit? Kasi pwede yan nila gagamitin dyan sa impeachment ni BP Inday Sara. Kaya ang gusto ni Senator Cayetano at yung mga senators na kahit na iba na yung leadership ng Senado, magdesisyon ang Supreme Court kung tama ba yung ginawa, ano bang linabag. Nakita naman natin linabag kasi ngayon pilit na nila na kukuha ng 13 na senators para ma-emphasize nila na talaga yun ang majority. So, dapat magdesisyon ang Supreme Court regarding doon sa pag-insist ng grupo ni Gatchalian na ang 12 ay majority. Sa basihan na 22 ang denominator, na 22 ang senador na lang. Dahil wala na si Bato at saka si Jinggoy Estrada. Pwede nilang gamitin yan. Ulit, kung hindi magdesisyon ang Supreme Court kung ano ba talaga ang tama. Na yung word na all, ito Sir Luistro, hindi naman daw sinabi na 24. All nga eh. Ano ba ang number of senators na sinabi ng Constitution? Di 24. Abogado ka, napaka-bupuls mo naman. Di lahat is all. Di 24 ang binoto eh. Anong ibig sabihin? Di 24 senators ang basihan. Hindi lang yung aatin dyan sa hearing na yan ang ibig sabihin. Napaka-simple na English yan. So, ito dapat pagdesisyonan ng Supreme Court para in the future kung merong gagawin na naman na kabalastugan itong puppet na Senate na to, o kung darating tayo sa butuhan, ang pinaka malapit na pwedeng maapektuhan niya, pwede naman yan in the future, kung merong kaso na naman dyan sa Senado na the same dyan sa sinasite nila na panahon pa ni Kupong-Kupong na based on the 1935 Constitution na Abilino versus Cuenco na lumabas ngayon na hindi naman pala talaga applicable kasi iba ang situation na binaluktot lang nitong mga din na to at saka si Drilon at saka yung IBP. So, lumabas na ngayon ang katotohanan. So dapat magdesisyon ang Supreme Court kung tama ba yan o hindi. Kung magdesisyon yan, which I think lahat na mga nagsasalita, itong IBP, itong si Drilon, itong mga past na mga Senate President, puro naman tuta din at malitagang, at yung mga din sa mga schools na alam naman natin na parang nakatanggap din ng malita, at yung mga hindi binayaran, hindi daw binayaran. Si Arnold Clavio, minensyon na mga, baka naman may iba pa. Bukod kay Arnold Clavio.
O na yung DWIC, kasama pala sa nalagyan. O, nakita na natin. Hindi nyo masabi na hindi bayad ang media. Bayad ang media. Sinabi na ito ni Karen Davila na kahit na hindi alam na hindi nakita na binayaran kayo, alam ng tao na binayaran kayo. The way you post your mga sinasabi nyo against the Dutertes, klarong-klaro na binayaran kayo. Kasi tulad yan, hindi man lang nila sinisita ang korupsyon ng flood control. Wala silang topic na ganyan. Klarong-klaro na pagtatakip din ng ginagawa nila sa mga media na yan. So, kailangan talaga magdesisyon ang Supreme Court para wala na yan, hindi na yan magagamit ng mga bangag na ito later on. Kasi, ngayon, talagang sumang-ayon sila na 24 talaga yung denominator kasi 13 ang kinuha nilang majority. Pwede nilang baliktarin yan din ulit. Balik doon sa 12. Sabihin nila na pwede naman ang 12 nag-claim kami na 12 ang majority. Okay naman based on the 22 number of senators. Okay naman yun. Pwede rin yun ma-apply din yan dito sa impeachment trial na to. Pwede yan nila sabihin in the future. Kaya dapat talaga ang Supreme Court ay magdesisyon at tama yung move ni na Senator kasama na lahat ng senator. Ang hindi lang pumirma siguro hindi available si Mark, baka nga ang balita nasa abroad nagbakasyon, pero hindi naman pwede magbakasyon yan lalo na ngayon sa napakatindi na bakbakan na itong presence nga lang ng senador dito sa loob ng bansa ay napaka-critical. Pero tapos na yung pagpili ng majority dyan sa Senate President, pwede na kayo magbakasyon. Malapit na rin yung recess CDG. So, tuloy-tuloy na yung bakasyon. Pero meron pang hearing dyan sa conference, pre-trial conference ng defense at ang prosecution. So, ayan, mangyari yan bukas. I think next week, bakasyon na ang Senado. Balik sila by July na. So, yun na, napaka-critical nitong decision na gagawin ng Supreme Court na ideklara na illegal yung ginawa ng tuta ng Senado, Gatchalian, na pag-take over dyan sa Senado. So, hindi ito malaking sa kanila kasi still nandyan ang opposition, nandyan ang minority. So, yung iba, medyo na huwag kayo mawala ng pag-asa. Panalo tayo sa laban na to. Nasa defensive side sila. Nagdidepinsa lang yan sila. Pero kahit na nasa kanilang presidency, wala rin mangyari dyan. Kahit magtakpan nila dahil nabulgar na ng buong Pilipinas yung ginawa nilang pagnanakaw, at yan magsusnowball yan, lalaki ng lalaki yung issue na yan until mapiktuhan sila ng gusto. Ito hindi sila makagalaw ng tama dyan, hindi na sila, binabantayan na sila ng tao kaya ito na lang ang kasunod, yung impeachment ni VP Inday Sara. Kaya pipilitin talaga ninyo na makuha ninyo yung conviction ni VP Inday Sara kasi delikado kayo, makukulong kayo lahat. Ang unang makulong dyan si Bangag, at baka kasama pa ng pamilya niya, si Sandro, baka kasama pa yung asawa niya, diba? Kasi involved sila dyan sa malita Kaya titingnan natin kung anong mangyari. Ito nga ang pinaka-critical dyan, ang desisyon ng Supreme Court. At marami na namang positive na pangyayari niyan dahil susundin naman ng Supreme Court ang anong sinasaad ng konstitusyon, at yan pag-recognize na 24 talaga ang denominator o yung number ng senators na dapat doon ibase ang majority. So yan, klarong-klaro. So wag tayong mayanig dyan. Wala namang kakwinta-kwinta. Ano ba yung special issue na sinabi nila? So little chance na leadership lang para mapalitan si Senator Cayetano. Ano ba yung mga batas na ipapasa nila ngayong araw na to? Meron ba na maka-apekto sa totoong kalagayan ng mga Pilipino? Yung mga naghihirap ng mga Pilipino? Wala.
Yung mga legislation na gusto nilang ipasa, walang kakwenta-kwenta. Diba? Kaya drama lang yung pagpalit ng pag-conduct ng special session. Alam na natin ang purpose. Sa tingin ko, violation din yan sa Constitution, dahil dapat presidente ka, magpatawag ka ng special session kung may totoo kang layunin. At meron kang importanteng batas na gusto mong ipasa, dahil nga kailangan na talaga para tulong sa mga Pilipino, tulad nung bayanihan to na pinasad during the pandemic ni President Duterte. Yan ang totoo. Pero ngayon wala. Talagang pagpalit lang sa Senate presidency. So ganyan ka bantulot o baliktad ang pag-iisip ng bangag na administrasyon na to. So hanggang dito na lang tayo. Tantabayan na natin ang ibang mga pangyayari ngayong araw na to. Yun ang main na pangyayari, at I hope magbigay na ang Supreme Court ng kanilang decision with regards to the petition na pinasa ng mga senators. Bali 10 senator pumirma nga si Jingko Ang hindi pumirma doon si Bato lang, at saka kasi wala naman si Bato at si Mark Villar. Siguro wala lang siya, hindi siya available, or meron lang delikadisa na nangyayari. But definitely nandyan pa rin si Mark sa side ng mga minority. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Spears. At bago kayo umalis, paki-press yung like. Paki-like naman kahit isa lang na pindot. At of course, if you are new to this channel, paki-subscribe dito sa Justin Talk News Spears. At salamat sa pagdalo ninyo at magandang tanghali sa inyong lahat. God bless po. Salamat.